Katulad ng nagaganap ngayon, obserbahan natin, sinusuppress, pinipigilan, no? Hindi pinapayagan yung mga peaceful assembly. Ang nangyari doon, maraming mga leader, manggagawa at mga ordinaryong kasapi ng Union ang napilitang mag-underground. At sila ay hindi pa sila mulat. Sa mga batang manunood, ang underground means nagtago. Nagtago at humawak ng armas. Ayun, klaro. No? Sa madaling salita, natutulak ang mga tao na sa karahasan. No? Maaring hindi sinasadya ito ng pamahalaan, pero ganoon ang nagiging epekto. At kapag ito'y pinagpatuloy ng presidente, kalunos-lunos ang mangyayari. Katulad ng nagaganap ngayon, obserbahan natin, sinusuppress, pinipigilan, no? Hindi pinapayagan yung mga peaceful assembly. Ang nangyari doon, maraming mga leader, manggagawa at mga ordinaryong kasapi ng Union ang napilitang mag-underground. At sila ay hindi pa sila mulat. Ano ba itong pinaglalaban ng MPA? No? Kasi hinanap sila, winanted sila ng gobyerno eh. Sa mga batang manunood, ang underground means nagtago. Nagtago at humawak ng armas. Ayun, klaro. No? Sa madaling salita, natutulak ang mga tao na sa karahasan. No? Maaring hindi sinasadya ito ng pamahalaan, pero ganoon ang nagiging epekto. At kapag ito'y pinagpatuloy ng presidente, kalunos-lunos ang mangyayari. Ito ang babala ng dating political prisoner ng Communist Party of the Philippines na si Peter Mutok o mas kilala bilang Caramon sa kapanahunan ng administrasyon ni Marcos Sr. kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay ito sa ginagawang pagsikil ng administrasyon sa mga inoorganisang maisog peace rally sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magugunita na hindi natuloy ang peace rally sa Tacloban City nitong weekend matapos magmistulang parking lot ang Remedios Trinidad Romualdez Plaza kung saan idadaos ang pagtitipon. Ani Caramon, posibleng mag-udyok ito ng marahas na underground movement kung ipagpapatuloy ng administrasyon ang ginagawang paghadlang nito sa malayang pamamahayag. Sa pananaw naman ni Atty. Marlon Bosantog, National Coordinator ng IPRAS Center, hindi magiging maganda ang kalalabasan kung patuloy na susupilin ang mga isasagawang peace rallies. If you look at how political struggles are created, it's better that people are going to the streets, no? Kasi ang silence, an alarming silence, mas nakakatakot yun. Gusto magsalita, pinigilan. Because you cannot, ito yung nasabi ko nung last episode eh, pag sinabi mo sa tao ngayon na gusto magsalita, huwag kang magsalita dyan. Uuwihan, sasabihin niya na, hindi ako pinayagan eh. Di ba? They will look for other alternative to speak. Which can be dangerous. Which can be dangerous. So it's for me, it's better that you allow people to speak because you have the opportunity to respond and explain. That is proper governance. Good point. Good point. But if you will not allow them to speak, no, they will find other ways to speak. Maybe not the use of megaphones, no? Diyan lumalabas ang ating mga political struggles. Sa huli ay pinaalalahanan ni Bosantog ang BBM administration na mas mainam na hayaan na lamang magkaroon ng mapayapang pagtitipon-tipon ang taong bayan kesa mauwi sa marahas na kilusan gaya lamang sa yumaong ama ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan isinilang ang Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front o CBP, NPA, NDF na kung saan di mabilang na buhay ng mga Pilipino ang nasayang.